Sa isang malayong baryo na napapaligiran ng mga palayan, doon nakatira si Elena, isang 19 na taong gulang na dalaga na anak ng magsasaka. Araw-araw, bago pa sumikat ng lubos ang araw, gising na siya upang tulungan ang kanyang mga magulang sa bukid. Nagbubuhat ng mga sako ng palay, nag-aalaga ng mga manok at kambing at nagbubungkal ng lupa. Ang kanilang kubo ay gawa lamang sa kahoy at pawid, at sa kabila ng kahirapan, puno ng tawanan at pagmamahalan ang kanilang tahanan. Ngunit may isa siyang lihim na kinikimkim sa kanyang puso, ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa musika. Sa sulok ng kanilang maliit na sala, may napalagay na luma at sira-sirang keyboard na halos wala ng tunog ang ilan sa mga pindutan. Ito ay regalo sa kanya ng dati niyang guro sa elementarya, si Maestra Ligaya, bago ito lumipat sa Maynila. Kahit may ilang keys na hindi na gumagana, para kay Elena, iyon ay parang pinakamahal na yaman sa buong mundo. Tuwing hapon, matapos ang buong araw na pagtulong sa bukid, mauupo siya sa ilalim ng punong mangga malapit sa kubo. Doon niya ilalapag ang keyboard sa isang maliit na mesa at pipindutin ang mga buton, paulit-ulit hanggang sa ma-memorize niya ang bawat himig na alam niya. Kung minsan ay pipikit siya, iisipin na nasa isang malaking entablado siya, suot ang magandang damit at napapaligiran ng mga taong pumapalakpak sa kanyang tugtugin. "Anak, magpahinga ka na nga," tawag ng kanyang ina mula sa kusina habang nagsasaing para sa hapunan. "Sandali na lang o inay, malapit ko na po matapos yung kanta," sagot ni Elena na nakangiti kahit medyo pawis na pawis. "Elen, masisira yung mata mo sa kakapingin sa keyboard." Biro naman ng kanyang ama na kakagaling lang sa pagtatrabaho sa kabilang lote. Ngunit alam nilang pareho na walang makakapigil sa kanilang anak sa pagtugtog. Lumaki si Elena na may pangarap na isang araw ay makatuntong sa lungsod para makapag-aral ng musika ng pormal. Ngunit alam niyang imposibleng mangyari iyon sa kanilang kalagayan. Wala silang pera para magbayad ng matrikula o bumili ng bagong instrumento. Kaya't tinatanggap na lang niya na baka pangarap lang talaga iyon. Isang pangarap na itatago niya sa bawat pindot ng kanyang daliri sa keyboard. Isang gabi, habang nakahiga sila sa banig, tinalong siya ng kanyang ina, "Elena, kung may pagkakataon kang umalis dito sa baryo, gagawin mo ba?" Tahimik muna siya, tinitigan ang bubong na pawid, bago sumagot, "Opo, inay, pero hindi para iwang kayo. Gusto ko lang maranasan na makatugtog sa lugar na may totoong piano. Yung hindi sira, yung kumpleto ang tunog." Napangiti ang kanyang ina at hinaplos ang buhok niya. "Balang araw, anak, darating yung pagkakataon na yon. Sa kabila ng simpleng buhay, hindi rin nawawala ang tukso mula sa iba." May mga kabataang kapitbahay na tinatawanan siya kapag nakikitang nagdadala ng keyboard sa ilalim ng puno. "Ayan na naman si pianista, magpipiano daw, keyboard lang naman." Kantya ng isa, hindi siya sumasagot. Bagkus ay lalong lumulubog sa mundo ng kanyang musika. Hinahayaan ang bawat nota na takpan ang ingay ng pangungutya. Isang umaga, pagkatapos maghatid ng almusal sa bukid, umupo siya muli sa ilalim ng puno at tinugtog ang isang simpleng kanta na siya mismo ang bumuo. Malungkot ang himig, ngunit may halong pag-asa. Napatigil siya saglit at huminga ng malalim. Iniisip niya kung bakit sa kabila ng lahat ng hirap, patuloy pa rin siyang kumakapit sa kanyang pangarap. Marahil, dahil iyon na lamang ang bagay na nagbibigay kulay sa kanyang buhay. Minsan, nai-imagine niya na nakasuot siya ng puting gown, nakaupo sa harap ng malaking grand piano sa isang maliwanag na entablado. Nasa harap niya ang mga taong nakikinig ng tahimik, at sa bawat pindot niya ng nota ay tila napapawi ang lahat ng sakit at lungkot sa kanilang puso. Ngunit pagmulat niya, naroon pa rin siya sa ilalim ng puno, kasama ang lumang keyboard na may mga sira. Hindi alam ni Elena na ang simpleng hilig niyang iyon ay magiging susi sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Sa mga susunod na araw, may mangyayaring kakaiba na magdadala sa kanya sa mas malaking mundo. Isang mundong puno ng hamon, inggit at tagumpay. Ngunit sa ngayon, masaya na siya sa bawat araw na nakakaupo
sa ilalim ng punong mangga, pinapakinggan ang sarili niyang himig habang ang hangin ng bukid ay sumasabay sa bawat tugtugin. At kahit walang kasiguraduhan ang hinaharap, alam niyang hindi siya titigil. Sapagkat para kay Elena, ang musika ay hindi lang basta tunog. Ito ay tibok ng puso na hindi kayang patigilin ng kahirapan o distansya. Makalipas ang ilang linggo, isang hapon habang nagbubungkal si Elena ng lupa sa may taniman ng kamote, may narinig siyang kakaibang ingay ng motorsiklo na papalapit sa kanilang kubo. Hindi karaniwan ang ganoong tunog sa kanilang baryo dahil kadalasan ay bisikleta o padyak lamang ang dumaraan sa makipot na daan. Itinigil niya muna ang ginagawa at nagtaka kung sino kaya ang dumating. Bumaba mula sa motorsiklo ang isang babaeng nasa edad 50 pataas, nakasuot ng simpleng blusa at pantalon, ngunit may kakaibang tindig. Sa kanyang kamay ay may dalang maliit na bag at sa kanyang mga mata ay mababanaag ang lalim ng karanasan. Ito si Ma'am Corazon, isang retiradong musikero mula Maynila na lumipat sa probinsya upang magpahinga. Napansin ni Ma'am Corazon si Elena na nakatingin sa kanya habang bitbit ang pala. Lumapit siya at kumiti. "Ikaw ba si Elena? Yung anak ni Mang Romy at Aling Pilar?" tanong niya. "Opo, ako po iyon," sagot ni Elena. Medyo kinakabahan dahil hindi niya kilala ang babae. "Nakita kasi kita noong isang araw habang tumutugtog ka sa ilalim ng puno. Napahinto talaga ako sa daan para makinig," ani Ma'am Corazon na may ngiti sa labi. Nagulat si Elena. Hindi niya akalaing may nanonood sa kanya habang nagpi-practice. "Pasensya na po kung medyo maingay, luma na po kasi yung keyboard ko." "Maingay? Hindi, Hija. Maganda ang narinig ko. Alam mo bang pianista ako noon sa Maynila?" May bahid ng pagmamalaki, ngunit puno ng kababaang loob ang boses ng matanda. Nabighani si Elena. "Talaga po? Sa Maynila? Ibig sabihin, nakatugtog na kayo sa totoong piano?" Tumawa si Ma'am Corazon. "Oo naman, sa mga teatro, sa malalaking entablado at kung saan-saan pa. Pero mas masaya ako ngayon na makita ang mga kabataang may talento kagaya mo." Sa sumunod na mga araw, bumalik si Ma'am Corazon dala ang ilang gamit, mga lumang piyesa ng musika, ilang libro tungkol sa piano at isang maliit na metronome. Pinuntahan niya si Elena sa ilalim ng punong mangga at doon niya sinimulang ituro ang mga tamang paraan ng pagtugtog. "Huwag mong ipilit ang daliri mo, dapat relax lang," payo niya habang ginagabayan ang kamay ni Elena sa mga keys. "Ganito po ba?" tanong ni Elena. Pilit inaayos ang postura. "Oo, ganyan. At pakinggan mo ang bawat nota. Hindi lang basta pindot," sagot ng matanda. Tinuruan din siya ni Ma'am Corazon ng music theory, kung paano basahin ang mga nota, kilalanin ang mamasusi at unawain ang ritmo. Noong una, nahirapan si Elena dahil sanay lang siya sa pakiramdam ng musika sa tenga. Ngunit sa pasensya at tiyaga ni Ma'am Corazon, unti-unti niyang natutunan ang mga bagay na dati ay tila imposible para sa kanya. Isang hapon, habang tinutugtog ni Elena ang isang simpleng piyesa mula sa librong binigay ni Ma'am Corazon, napahinto ang matanda at ngumiti. "Alam mo, Hiha, hindi lahat ng magaling tumugtog ay marunong maglagay ng damdamin sa musika. Pero ikaw, sa bawat nota, naririnig ko ang kwento ng buhay mo," sabi ni Ma'am Corazon. Medyo namula si Elena sa hiya. "Siguro po kasi sa tuwing tumutugtog ako, iniisip ko yung pamilya ko, yung baryo namin, at kung paano ko gustong makita ang mundo sa labas nito." Minsan ay pinahiram siya ng matanda ng isang piyesa na ginamit nito nung kabataan niya sa isang patimpalak. Sa simula'y nag-alinlangan si Elena dahil sa hirap ng mga nota. "Hindi ko po yata kaya ito," bulong niya. "Kaya mo yan. Hindi naman kailangan maging perpekto. Ang mahalaga, subukan mo. Doon nagsisimula ang lahat ng magagaling, sa unang hakbang," sabi ni Ma'am Corazon habang pinapatong ang kamay ni Elena sa mga tamang keys. Habang lumilipas ang mga linggo, naging parang lola na rin ni Elena si Ma'am Corazon. Madalas silang magkwentuhan pagkatapos ng pagtuturo. Nalaman ni Elena na noong kabataan pa ng matanda, pumunta ito sa iba't ibang bansa
para magtanghal. Ngunit pinili nitong magretiro sa probinsya dahil napagod na sa magulong buhay sa lungsod. Hindi ko akalain na makakakita pa ako ng kagaya mo dito, wika ng matanda isang gabi. Ako rin po, hindi ko po akalain na may magtuturo sa akin ng libre, tugon ni Elena. Sa bawat araw na lumilipas, nadagdagan ang kaalaman at kumpiyansa ni Elena. Hindi lamang siya natututo sa technical na aspeto ng musika, kundi pati sa mga aral sa buhay na ibinibigay ni Ma'am Corazon. Hindi kailangan ng mamahaling gamit para maging mahusay, madalas sabihin ng matanda. Ang kailangan mo ay puso at dedikasyon. At bawat salitang iyon ay tinatatak ni Elena sa kanyang puso habang patuloy siyang nangangarap. Ngunit ngayon, may kasama na siyang nagtutulak at naniniwala sa kanyang kakayahan. Sa mga mata ni Elena, si Ma'am Corazon ay hindi lang isang guro, kundi isang patunay na kahit sa pinakasimpleng baryo, maaaring magsimula ang isang kwentong magbabago sa lahat. Habang patuloy na lumalalim ang relasyon ni Elena at ni Ma'am Corazon bilang guro at man-aaral, unti-unti ring dumarating ang mga pagsubok na hindi niya inaasahan. Sa maliit na baryo kung saan ang bawat kilos ay napapansin ng lahat, hindi nakaligtas si Elena sa mga mapanuyang tingin at mapapait na salita ng ilan. Isang hapon, habang nagbubuhat siya ng isang lumang bangko papunta sa ilalim ng punong mangga para doon mag-practice, may 3 kabataang lalaki mula sa kabilang purok ang dumaan. Isa sa kanila, si Jomar, na kilalang pilyo sa lugar, ay agad napansin ang keyboard na hawak ni Elena. Ayan na naman si pianista ng bukid, malakas na sabi ni Jomar na may halong pangungutya. Uy Joms, baka sumikat yan balang araw, magpa-picture ka na. Biro ng isa, ngunit halatang nang aasar. Sus, kahit kailan, wala namang mararating yang kakapindot niya sa laruan na yan. Dagdag ni Jomar, bago sila tumawa at lumakad palayo. Pinili ni Elena na wag na lang sumagot. Sa halip, inilapag niya ang keyboard at sinimulan ang pagtugtog ng isang piyesang itinuro ni Ma'am Corazon noong nakaraang linggo. Subalit kahit abala na siya sa musika, ramdam niya pa rin ang kirot ng kanilang mga salita. Hindi lamang mula sa mga kabataan ang pangungutya. May ilang matatandang kapitbahay din na palaging may puna sa kanya. Minsan, habang bumibili siya ng bigas sa tindahan ni Aling Bising, narinig niya ang bulungan ng 2 babae. Aba, yung anak ni Romy, puro tugtog na lang ang inaatupag. Wika ng isa. E paano naman? Wala namang maidudulot yan sa buhay. Imbes na maghanap ng trabaho sa bayan, sagot ng isa pa. Naramdaman niyang namumula ang kanyang mukha sa hiya, ngunit pinilit niyang gumiti at bayaran ang binili. Nang makauwi, ibinuhos niya ang nararamdamang bigat sa pagtugtog. Sa bawat nota, tila ipinapahayag niya ang lahat ng salitang gusto niyang sabihin, ngunit hindi niya magawang bitawan ng harapan. Sa kabila ng lahat, hindi nawawala ang pagiging matulungin ni Elena. Kapag may piyesta o kasal sa baryo, isa siya sa unang nag-aalok ng tulong sa paghahanda ng pagkain o paglilinis ng lugar. Isang beses, tinawag siya ng kapitan ng barangay para tumulong mag-ayos ng entablado para sa selebrasyon. Elena, ikaw na ang bahala sa sound system at mga upuan ha, sabi ng kapitan. Opo, Kap, sagot niya, sabay ngiti. Kahit alam niyang may ilan sa mga kasamahan niya doon ay mga taong nangungutya sa kanya, hindi niya inalintana. Subalit may mga pagkakataon ding kinailangan niyang isakripisyo ang oras sa musika para tumulong sa pamilya. Noong panahon ng anihan, kinailangan niyang tumigil muna sa pagtugtog ng halos 1 linggo upang makatulong sa pag-aani at pagbibilad ng palay. Elena, pasensya ka na anak, sabi ng kanyang ama habang magkasama silang nagbibilad. Alam kong gusto mong mag-practice, pero kailangan talaga ng dagdag kamay. Ngumiti siya at sumagot, walang problema po itay, mas importante po ito ngayon. Makakabalik naman po ako sa pagtugtog pagkatapos. Sa gabi, kapag tapos na ang lahat ng gawain, saka lamang siya muling makakaupo sa harap ng keyboard.
Doon niya nararamdaman na kahit anong mangyari, babalik at babalik siya sa musika. Ito ang kanyang tahanan, isang lugar na walang pangumutia at walang panghuhusga. Isang beses, dumalaw si Ma'am Corazon at napansin ang bahagyang pagod sa mukha ni Elena. "Hindi ka masyadong nakapag-practice, ano?" tanong nito. "Opo, may anihan po kasi kami, pero sinisiguro ko pong hindi ko nakakalimutan yung mga itinuro ninyo," sagot ni Elena. Ngumiti si Ma'am Corazon at tumango. "Mabuti, tandaan mo anak, ang musika parang halaman yan. Kahit paminsan-minsan mo lang madiligan, basta't mahal mo at aalagaan mo, mabubuhay at mamumulaklak din." Minsan, kapag masyadong mabigat ang pakiramdam, pumupunta si Elena sa may ilog sa likod ng baryo. Dala ang kanyang keyboard, nakaupo siya sa batuhan, pinapakinggan ang agos ng tubig habang tinutugtog ang mga paborito niyang piyesa. Doon niya nadarama ang kalayaan, walang taong nakatingin, walang humuhusga, at walang pumipigil sa kanya. Ngunit kahit sa katahimikan ng ilog, alam niyang hindi mawawala agad ang mga hadlang sa kanyang paligid. Alam niyang marami pa siyang pagdadaanan bago niya marating ang pangarap na tinatago niya sa puso. At sa tuwing iniisip niya yon, lalong tumitibay ang kanyang loob. Dahil para kay Elena, mas masarap ang tagumpay kapag pinagdaanan mo muna ang lahat ng sakit, pagod at pangungutya. Sa mga gabing malamig at tahimik, nakaupo siya sa harap ng bintana ng kanilang maliit na kubo, hawak ang keyboard. Ang mga bituin sa langit ay tila nakikinig sa bawat himig na kanyang nililikha. At sa kanyang isipan, inuukit niya ang pangako. Balang araw, ang musika niyang ito ay maririnig sa mas malawak na mundo. At wala nang makakapagsabi na wala siyang mararating. Isang umaga ng Sabado, matapos maghatid ng ani sa palengke, naglakad si Elena patungo sa bayan upang bumili ng ilang gamit sa bahay. Dumaan siya sa plaza kung saan may maliit na pagtitipon para sa anibersaryo ng bayan. Maraming tao ang nagtitipon sa paligid. May mga nagtitinda ng pagkain, mga batang naglalaro, at isang entablado kung saan nakatayo ang isang lumang upright piano na halatang matagal nang hindi nagagamit. Napahinto siya sa tabi at pinanood ang ilang kabataang naglalaro sa paligid ng piano. Lumapit ang isa sa mga organizer, isang babaeng nasa edad 30, at tinanong siya, "Marunong ka bang tumugtog? Baka gusto mong subukan habang wala pa ang programa?" Nagulat si Elena. Marunong po ng kaunti, pero hindi po ako sanay sa totoong piano." Ngumiti ang babae. "Walang nasama kung susubok ka. Pampasaya lang habang hinihintay yung mga guest." Dahan-dahan siyang umupo sa bangko ng piano. Pagpindot niya ng unang nota, nakaramdam siya ng kakaibang kilig. Ang tunog ay mas buo at mas malinaw kumpara sa sirang keyboard na gamit niya sa bahay. Nagsimula siyang tumugtog ng isang simpleng piyesa na itinuro ni Ma'am Corazon. Ang mga taong naroroon ay unti-unting tumahimik at nakinig. May ilan pang lumapit para mas makita siya. Hindi niya namalayan, sa gilid pala ng entablado ay nakatayo si Mr. Ernesto Villanueva, isang kilalang may-ari ng malaking hasyenda sa kabilang bayan at isa ring patron ng sining. Nakasuot siya ng mamahaling barong at nakasandal habang nakikinig sa bawat tugtog. Nang matapos si Elena, palakpakan ng ilang nakapanood. Nilapitan siya ni Mr. Villanueva. "Iha, napakaganda ng tugtog mo. Saan ka nag-aral?" tanong nito. Medyo nahiya si Elena at sumagot, "Wala po akong formal na pinag-aralan sa musika, sir. Tinuruan lang po ako ng isang kaibigan." Lalong humama si Mr. Villanueva. "Kung ganon, lalo akong bilib. May plano ka bang ipagpatuloy ang pag-aaral ng musika?" Bago pa siya makasagot, lumapit ang organizer at nagpakilala kay Mr. Villanueva. Doon nalaman ni Elena na ang kausap niya ay isa sa pinakamayayamang tao sa lugar at kilala sa pagtulong sa mga kabataang may talento. "Kung gusto mo, maaari kitang kunin para turuan ang mga anak ko sa piano. Siyempre, may kabayaran iyon. Hindi malaki pero makakatulong siguro sa inyo." Alok ni Mr. Villanueva. Nanlaki ang mata ni Elena. "Totoo po, kahit wala po akong diploma." Tumawa si Mr. Villanueva. "Hindi mahalaga iyon sa akin. Ang mahalaga, marunong ka at may puso ka sa musika.
Ang diploma ay nadadaan sa panahon, pero ang talento at dedikasyon ay mahirap hanapin. Pag-uwi niya sa baryo, ibinalita niya agad ito sa kanyang mga magulang. Sa kanilang maliit na hapag, habang kumakain ng tinolang manok, ikinuwento niya ang lahat. Itay, inay, inalok po ako ni Mr. Villanueva na magturo sa mga anak niya ng piano. May bayad po iyon, tuwang-tuwa niyang sabi. Napatingin ang kanyang ina, halatang nag-aalala, ngunit may halong saya. Anak, ang layo noon mula dito. Paano kung mahirapan ka sa biyahe? Makakaya ko po, inay. 1 beses o 2 beses lang sa isang linggo ang punta at may dagdag kita pa tayo para sa mga pangangailangan. Sumabat ang kanyang ama. Kung iyan ang makakatulong sa pangarap mo, susuportahan ka namin. Kinabukasan, sinamahan siya ni Ma'am Corazon papunta sa hacienda para magpakilala ng formal. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang grand piano sa loob ng malaki at mararangyang sala. Hindi niya mapigilang humanga sa kinis ng mga keys at sa lawak ng tunog nito. Ganito pala ang totoong piano? Bulong niya. Ngumiti si Ma'am Corazon. Balang araw, Elena, ikaw na mismo ang may-ari ng ganito. Sinimulan niya ang pagtuturo kina Clara at Cassandra, ang 2 anak na babae ni Mr. Villanueva. Si Clara, ang bunso, ay masayahin at madaling turuan. Ngunit si Cassandra, ang panganay, ay may malamig na tingin at halatang hindi interesado sa klase. Sa tuwing magsisimula si Elena, si Cassandra ay madalas tumingin sa bintana o magbukas ng cellphone. Miss Elena, pwede bang ibang kanta na lang? Nakakabagot kasi ang paulit-ulit. Reklamo ni Cassandra minsan. Maingat na sumagot si Elena. Kailangan muna nating matutunan ang basics para mas madali kang makapagtugtog ng kahit anong kanta sa huli. Umirap lang si Cassandra at nagpatuloy sa pagtugtog nang walang gana. Sa kabila ng ugali ni Cassandra, hindi pinanghinaan ng loob si Elena. Naisip niya na marahil, kailangan lamang ng panahon para magbago ang pananaw nito sa musika. At higit sa lahat, alam niyang ang pagkakataong ito ay unang hakbang para sa mas malaking mundo na dati ay sa imahinasyon lamang niya nakikita. Habang pauwi siya mula sa unang araw ng pagtuturo, napatingala siya sa langit. Sa bawat yapak, ramdam niya na unti-unti nang nabubuo ang tulay mula sa tahimik na buhay sa bukid patungo sa mas magarbong mundo na puno ng hamon at pangarap. Noong sumunod na linggo, madaling araw pa lamang ay gumising na si Elena upang maghanda. Nakasuot siya ng simpleng blusa at maong na pantalon. Dala ang kanyang maliit na bag na may lamang ilang notebooks at lapis. Sasama siya sa jeep ni Mang Ben. Kapitbahay nilang araw-araw bumabiyahe patungong lungsod para maghatid ng gulay. Ito nang unang beses na tutungo siya sa malaking bahay ng mga Villanueva sa lungsod para magturo ng piano. Habang bumabaybay ang jeep, sa maalikabok na daan palabas ng baryo, napansin ni Elena ang unti-unting pagbabago ng paligid. Mula sa malalawak na palayan at tahimik na kapaligiran, papalapit sila sa mas mataong lugar na may mga gusali at tindahan. Hindi niya maiwasang kabahan, sanay siya sa mga simpleng bahay at kilala niya halos lahat ng tao sa baryo. Ngunit dito, lahat ay abala at tila walang oras magpalitan ng ngiti. Pagdating nila sa hacienda ng mga Villanueva sa lungsod, sinalubong siya ng bantay at pinapasok sa malawak na bakuran. Napanganga si Elena sa laki ng bahay, 3 palapag, may malalawak na bintana at mga hardin na punong-puno ng imported na bulaklak. Nang buksan ang pinto, bumungad ang isang malaki at magarang sala na may puting grand piano sa gitna. Sa unang pagkakataon, nalapitan niya ang isang ganitong instrumento. Maingat niyang hinaplos ang makinis na ibabaw at tinapik ang ilang keys. Mas malinaw at mas buo ang tunog kaysa alinong keyboard na nahawaan niya noon. Maganda, hindi ba? Wika ni Mr. Villanueva na kagagaling lang sa veranda. Opo sir, parang iba po talaga ang tunog. Sagot ni Elena na halos hindi maalis ang tingin sa piano. Sa mga sumunod na araw ng pagtuturo, unti-unti niyang natutunan hindi lamang ang pagkakaiba ng tunog at pakiramdam sa isang tunay na piano.
kundi pati na rin ang paggamit nito para ipahayag ang damdamin. Ngunit napansin din niya ang malaking agwat ng mundo niya sa mundo ng mga Villanueva. Sa tuwing may bisita sa bahay, napapansin niyang may ilang babaeng sosyal na nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. May mga pagkakataong nagbubulungan ang mga ito kapag nadadaanan niya sa hallway. Siya ba yung tinutukoy ni Ernesto na magaling daw? Mukha namang probinsyana lang. Narinig niyang bulong ng isa. Pinili niyang wag na lamang pansinin at magpatuloy sa kanyang gawain. Sa kabila ng mga ganitong eksena, may isa namang taong nagbibigay sa kanya ng ngiti at pag-asa. Si Clara, ang bunsong anak ni Mr. Villanueva. Palaging masigla si Clara sa kanilang leksyon at mabilis matuto. Ate Elena, gusto ko pong matutunan yung kanta na tinutugtog ninyo sa unang araw natin. Sabi ni Clara minsan habang nakaupo sa tabi ng piano. Ah, yung piyesa na tinuro sa akin ni Ma'am Corazon? Sige, tuturuan kita. Pero kailangan muna nating mag-ensayo sa mga basic para mas madali. Paliwanag ni Elena. Opo, gusto ko po talaga yung kanta na yon. Ang saya kasi pakinggan. Masayang tugon ni Clara. Ngunit iba ang pakikitungo sa kanya ni Cassandra. Sa halip na makinig, madalas itong tumingin sa labas o magpaikot-ikot ng daliri sa ibabaw ng piano. Minsan ay dumating itong nakasuot ng mamahaling damit at may dalang cellphone. Pasensya na, hindi ako makakapagtutok ngayon. May kausap ako sa phone. Malamig nitong sabi. Cassandra, singit ni Mr. Villanueva na biglang pumasok sa silid. Kapag oras ng leksyon, respeto sa guro. Kung ayaw mo, wag na nating ituloy. Napatingin si Cassandra kay Elena. May halong inis sa mata. Bago ibinaba ang cellphone at umupo sa bangko. Para kay Elena, malaking bagay ang pagkakataong ito para masanay sa mas magandang instrumento. Ngunit higit pa roon, ito ang unang hakbang patungo sa mas malawak na pangarap. Tuwing matatapos ang leksyon, palihim siyang magpi-practice ng ilang minuto kapag wala ng tao sa paligid. Pinapayagan naman siya ni Mr. Villanueva basta't hindi siya mapapagod ng sobra. Isang hapon, habang papauwi, nadaanan niya ang isang bookstore sa lungsod. Umasok siya at tumingin sa seksyon ng mga music books. Hindi siya makapaniwalang napakarami palang pyesa at aralin na maaari niyang matutunan. Bumili siya ng isang murang libro tungkol sa piano scales gamit ang bahagi ng bayad na nakuha niya sa pagtuturo. Pagdating sa bahay, ipinakita niya iyon sa kanyang mga magulang. Itay, inay, tingnan ninyo po, makakatulong po ito para mas gumaling pa ako. Sabi niya na puno ng ngiti. Natangiti ang kanyang ama. Iyan ang gusto ko sa iyo, anak. Kahit pagod ka na, gusto mo pa ring matuto. Unti-unti, natututo si Elena hindi lang sa technical na aspeto ng pagtugtog, kundi pati sa pakikisalamuha sa mga taong ibang-iba sa kinalakihan niyang mundo. Alam niyang hindi magiging madali ang paglalakbay na ito, pero sa bawat hakbang papunta sa lungsod, dala niya ang paniniwala na banang araw ang kanyang musika ay magiging tulay para maabot niya ang kanyang mga pangarap. Makalipas ang ilang linggo ng pagtuturo sa mga anak ni Mr. Villanueva, unti-unting napansin ni Elena ang pagbabago ng kilos ni Cassandra. Kung noong una ay malinaw na hindi interesado ang dalaga sa musika, ngayon ay tila mas naging tahimik at mapanuri. Hindi na ito palaging tumipingin sa bintana habang may leksyon, ngunit kapansin-pansin na nakamasid lang ito sa bawat galaw ni Elena, na para bang may sinusukat o minamasdan ng mabuti. Sa isang hapong maalinsangan, matapos magturo kay Clara ng isang bagong pyesa, nagpasya si Elena na mag-practice ng ilang minuto habang hinihintay na bumalik si Cassandra mula sa kanyang silid. Tahimik ang sala at tanging tunog ng piano ang umaalingaw-ngaw. Hindi niya namalayan na nakatayo na pala sa pinto si Cassandra, nakahalukik-kip at nakatitig sa kanya. Ang galing mo kahit wala kang formal na training. Biglang sabi ni Cassandra, ngunit hindi ito purong papuri. May halong inggit ang tono. Medyo nagulat si Elena. Salamat, pero marami pa po akong dapat matutunan. Siguro kaya ka gusto ni Papa. Palagi kanyang pinupuri sa harap ng mga bisita. Dagdag pa ni Cassandra, na tila pinipisil ang bawat salita. Hindi alam ni Elena kung paano tutugon. Totoo na minsan ay ipinapakilala siya ni Mr. Villanueva,
sa mga panauhin bilang isang natatanging talento mula sa baryo. Ngunit hindi niya ito iniisip bilang pagmamayabang. Para sa kanya, ito ay oportunidad para mas lalo siyang magsikap. Sa kabilang banda, para kay Cassandra, ito ay tila pagbabanta sa kanyang sariling posisyon. Si Cassandra ay matagal nang nag-aaral ng piano sa ilalim ng mga pribadong guro. Ngunit kahit gaano siya mag-ensayo, laging matigas at walang buhay ang kanyang pagtugtog. Marahil ito ang dahilan kung bakit lalo siyang nabubuwisit kapag nakikita si Elena, isang probinsyana na walang mamahaling agamitan o prestihiyosong guro. Ngunit nakakapaghatid ng emosyon sa bawat himig. Minsan habang nagkakape si Mr. Villanueva sa veranda, kasama ang dalawang bisitang kilala sa larangan ng sining. Tinawag niya si Elena para magtugtog. Nakaupo sa gilid si Cassandra, pinipigilan ang sarili na hindi ipakita ang pagkainis. Elena, halika, patugtugin mo nga sila ng paborito mong piyesa, utos ng matanda. Agad na umupo si Elena at tumugtog ng isang piraso na itinuro sa kanya ni Ma'am Corazon. Nang matapos, palakpakan ang mga bisita at tinanong kung saan siya nag-aral. Nang marinig nilang self-taught lang ito, mas lalo silang humanga. Matapos umalis ang mga bisita, naglakad si Cassandra papasok ng sala at tila walang pakialam na naroon si Elena. Ang galing mo talagang magpabida, ani niya na may ngiting mapanlait. Napayuko lang si Elena. Pasensya na kung ganun ang tingin mo. Hindi ko naman intensyon. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Putol ni Cassandra, basta tandaan mo, ikaw ay nandito dahil pinapayagan ka lang ni Papa. At hindi ibig sabihin nun ay isa ka na sa amin. Mula noon, nagsimula na ang lantaran at palihim na pangungutya ni Cassandra. Kapag may mga kaibigan siyang bumibisita, sinisiguro niyang naririnig ni Elena ang kanilang mga patutsada. Siya pa yung tinutukoy mong tutor? Mukhang mas bagay yata siya magtinda sa palengke kaysa magturo ng piano. Bulong ng isa sa mga kaibigan ni Cassandra na sinabayan ng tawa ng iba. Hindi nga, pero sabi ni Papa, natural talent daw. Siguro swerte lang, sagot ni Cassandra habang sinisipat si Elena mula ulo hanggang paa. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Elena. Alam niyang wala siyang mapapala kung papatulan ang mga pang-asar. Sa halip, ginamit niya ito bilang motibasyon para mas pagbutihin ang pagtuturo at ang sarili niyang kakayahan sa musika. Kapag wala ang mga Villanueva, lihim siyang nag-e-ensayo ng mga piyesang mas mahirap kaysa sa itinuturo niya sa magkapatid. Isang araw, habang pauwi siya mula sa hasyenda, dumaan siya sa tindahan ng lumang gamit at nakakita ng ilang piraso ng second-hand music sheets. Murang-mura ang mga ito kaya binili niya gamit ang parte ng kita niya. Alam niyang bawat bagong piyesa ay dagdag kaalaman at paghahanda para sa anumang darating. Samantala, si Cassandra ay patuloy na nakakaramdam ng takot na baka tuluyang masapawan siya ni Elena. Sa bawat pagpupulong ng pamilya, napapansin niyang mas bukas ang loob ng kanyang ama sa tutor kaysa sa kanya pagdating sa musika. Lalong tumitindi ang kanyang plano na gumawa ng paraan para ipahiya si Elena, hindi lang sa bahay nila, kundi sa harap ng maraming tao. Habang hindi pa niya maisakatuparan ng plano, patuloy ang pag-iipon ni Elena ng kaalaman, kasanayan at tiwala sa sarili. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang magiging epekto ng inggit ni Cassandra sa kanyang buhay. Ngunit isang bagay ang malinaw. Darating ang araw na haharapin niya ito at doon malalaman ng lahat kung sino ang tunay na may puso para sa musika. Isang hapon, matapos ang kanilang piano lesson, tinawag ni Mr. Villanueva si Elena sa veranda. Nakaupo siya roon kasama ang dalawang event coordinator na tila abala sa pag-uusap. Nakangiti ang matanda habang iniabot sa kanya ang isang puting sobre. Elena, wika niya, may malaking gala kami sa susunod na linggo. Annual event ito ng mga patron ng arts. Gusto kitang isama. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Po, sigurado po ba kayo? Hindi po ako sanay sa ganong mga pagtitipon? Huwag kang mag-alala, sagot ni Mr. Villanueva. Hindi mo kailangan maghanda ng kahit ano basta pumunta ka at magsuot ng maayos. Gusto kitang ipakilala sa mga kaibigan at kasamahan ko. Malay mo, may mga taong makakita ng potensyal mo. Naramdaman ni Elena ang halong kaba at tuwa. Alam niyang bihira ang pagkakataong maimbitahan sa isang ganitong okasyon. Pag-uwi niya sa baryo,
Agad niyang ikinuwento ito sa kanyang mga magulang. Inay, itay, inimbitahan po ako ni Mr. Villanueva sa isang malaking gala. Ani Elena habang inaalis ang sapatos sa may pintuan, napahinto sa paghuhugas ng pinggan ang kanyang ina. Anak, malaking bagay yan, pero may isusuot ka ba? Napaisip si Elena at napangiti ng may pag-aalinlangan. Wala po akong damit na babagay sa ganun, pero baka makahiram po ako kay Tia Loring. Kung ano man ang maisuot mo, anak, basta magdala ka ng tiwala sa sarili. Sabi ng kanyang ama na abala sa pag-aayos ng mga sako ng bigas. Kinabukasan, pumunta siya kay Tia Loring, pinsan ng kanyang ina na may maliit na ukay-ukay shop sa bayan. Matagal silang naghalukay hanggang sa makita ni Elena ang isang simpleng bestida na kulay bughaw. May manipis na sinturon sa baywang. Kahit hindi mamahalin, maayos ang tahi at komportable isuot. Pasensya ka na, Hija. Ito lang ang meron ako na babagay sa'yo, sabi ni Tia Loring. Mumiti si Elena. Salamat po, Tia. Napakaganda nito para sa akin. Sa kabilang banda, habang abala si Elena sa paghahanda, may ibang plano si Cassandra. Sa loob ng kanyang silid, kausap niya sa telepono ang kanyang matalik na kaibigang si Bianca, na kilala rin sa kanilang social circle. Bianca, nandyan ka ba sa party next week? May plano ako, ani Cassandra, habang nag-aayos ng kanyang alahas. Ano na naman yan? Tanong ni Bianca. Ipapakita ko sa lahat na itong si Elena, hindi bagay sa mundo natin. May paraan ako para ipahiya siya ng hindi halata. Tumawa si Bianca. Sige, basta sabihin mo kung anong kailangan ko gawin. Hindi alam ni Elena na sa likod ng magandang imbitasyon ay nakapaloob ang isang masamang plano. Sa isip ni Cassandra, iyon na ang pagkakataon para tuluyang maipakita sa lahat na si Elena ay isang simpleng probinsyana lang na hindi kayang makipagsabayan sa mga taong may kultura at impluensya. Samantala, sa araw ng ensayo kina Clara at Cassandra, biglang nagtanong si Clara, Ate Elena, pupunta ka ba sa party? Oo, inimbitahan ako ni Papa, sagot ni Elena. Yehey, sana patugtugin ka nila doon. Para marinig ka ng lahat. Masayang wika ni Clara. Mumiti lang si Elena at hinaplos ang buhok ng bata. Tingnan natin, Clara, basta masaya na akong makakapunta. Nang sumapit ang araw bago ang event, dumalaw si Ma'am Corazon sa bahay ni Elena, dala ang isang maliit na paper bag. Para sa'yo, Hija, sabi niya. Sa loob ay may pares ng sapatos na kulay itim, medyo may takong, ngunit hindi masakit sa paa. Ma'am, ang ganda po nito. Salamat po. Halos maiyak sa tuwa si Elena. Tandaan mo, hindi lang panlabas na itsura ang mahalaga sa mga okasyong ganyan. Huwag kang magpapa-intimidate. Maglakad ka na parang karapat-dapat ka ron. Dahil karapat-dapat ka. Wika ni Ma'am Corazon habang nakatiting sa kanya ng may pagmamalasakit. Sa gabing iyon, bago matulog, matagal nakatingin si Elena sa kanyang lumang keyboard. Naalala niya ang mga araw na sa ilalim lamang ng punong mangga siya tumutugtog. Walang ibang nakikinig kundi hangin at mga ibon. Ngayon, may pagkakataon siyang tumayo sa isang silid na puno ng mga taong may impluwensya. Isang mundo na dati ay sa imahinasyon lamang niya nararanasan. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong mangyayari, pero isang bagay ang malinaw. Handa siyang harapin ang gabing iyon ng buong puso. Dumating ang araw ng party at mula pa lamang sa biyahe papunta sa lungsod ay ramdam na ni Elena ang kabog ng kanyang dibdib. Maagang umalis ang sasakyan ni Mr. Villanueva upang sunduin siya sa baryo. Sa likod ng kotse, hawak-hawak niya ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang hiniram na bestida mula kay Tia Loring at ang sapatos na ibinigay ni Ma'am Corazon. Sa buong biyahe, iniisip niya kung paano siya makikihalubilo sa mga taong alam niyang sanay sa marangyang buhay. Pagdating sa lugar, isang malawak na bulwagan ang bumungad sa kanya. Makinis na marmol ang sahig at sa bawat gilid ay may malalaking chandelier na kumikislap sa liwanag. Sa gitna ay may malawak na dance floor at sa isang sulok ay naroroon ang isang puting grand piano. Mas maganda pa kaysa sa nasa hacienda ng mga Villanueva. Pagbaba pa lamang ng kotse,
Sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon at ng tanawin ng mga bisitang nakasuot ng magagarang gown at mamahaling suit. Halos lahat ay may hawak na baso ng alak at may mga waiter na nag-aalok ng iba't ibang pagkain. Sa dami ng tao, para bang bawat sulok ng bulwagan ay punong-puno ng ingay at halakhak. Naroon din si Cassandra, nakasuot ng kumikinang na gintong gown na litaw sa liwanag. Habang papalapit si Elena kasama si Mr. Villanueva, napansin niyang tinitingnan siya nito mula ulo hanggang paa, kasabay ng isang mapanuksong ngiti. "Oh, nandito ka na pala, Elena," ani Cassandra na tila may laman ang boses. "Siguradong mag-i-enjoy ka, lalo na mamaya." Hindi na lang yung pinansin ni Elena at sumunod kay Mr. Villanueva habang ipinapakilala siya sa ilang bisita. "Mga kaibigan, panimula ni Mr. Villanueva. Nais kong ipakilala sa inyo si Elena, isang batang may natatanging talento sa musika na natuklasan ko sa aming bayan. Maraming tumingin sa kanya, may ilan nang umiti at may ilan namang bahagyang nagtaas ng hilay." "Ah, so she's the one you've been talking about, Ernesto?" sabi ng isang babaeng may edad na, suot ang perlas na kwintas. "Interesting. Self-taught daw?" Tumango si Mr. Villanueva. "Oo, at sigurado akong magugustuhan ninyo ang kanyang tungtugin kung sakaling tumugtog siya ngayong gabi." Ramdam ni Elena ang mga matang nakatingin sa kanya, tila sinusukat kung karapat-dapat ba siyang naroon. Habang lumalalim ang gabi, abala siya sa paglibot sa paligid, nagmamasid sa mga taong nag-uusap tungkol sa negosyo, sining at mga bagay na hindi niya lubos maintindihan. Minsan ay lumalapit sa kanya si Clara para magkwento ng mga simpleng bagay na nakakapawi ng kaba niya. Sa kabilang banda, abala si Cassandra sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. "Watch and learn," bulong niya kay Bianca. "Mamaya, magugulat sila sa ipapagawa ko kay Elena." Tumawa lang ang kaibigan. "I can't wait." Habang tumutugtog ang isang kwartet sa kabilang bahagi ng bulwagan, lumapit si Mr. Villanueva kay Elena. "Maghanda ka, Hija. Mamaya ay gusto kitang makita sa piano." Medyo kinabahan si Elena, ngunit numiti. "Opo sir, susubukan ko po." Maya-maya pa, dumating ang pagkakataon. Umakyat sa entablado si Cassandra, dala ang mikropono. "Ladies and gentlemen," panimula niya, "ngayong gabi ay nais kong bigyan ng pagkakataon ang isang espesyal na bisita, si Elena." Nagpalakpakan ng ilan, ngunit may mga narinig din siyang mahihinang bulungan. "Gusto ko siyang patugtugin ng isang piraso na para sa akin ay tunay na hamon," dagdag ni Cassandra, sabay abot ng isang music sheet kay Elena. "Ito ay isang klasikong pyesa, medyo mahirap, pero sigurado akong kaya niya." Kinuha ni Elena ang papel at mabilis na tiningnan ang mga nota. Hindi pamilyar ang pyesa at halatang may kahirapan ito. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang nakangiti si Cassandra na tila naghihintay ng eksena. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa piano. Naupo siya, marahang hinaplos ang mga keys at bago magsimula ay bahagyang ipinikit ang mga mata. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Mr. Villanueva, walang kaalam-alam sa totoong motibo ni Cassandra. Sa isip niya, ito ay simpleng pagkakataon para maipakita ni Elena ang kanyang talento. Ngunit para kay Cassandra, ito ang simula ng plano upang ipahiya ang dalaga sa harap ng lahat. Tahimik ang buong bulwagan habang hinihintay ng lahat ang unang nota. Sa dami ng mga matang nakatingin sa kanya, ramdam ni Elena na bawat galaw niya ay binabantayan. Ngunit sa kabila ng kaba, naroon din ang matinding determinasyon. Anumang mangyari, hindi niya hahayaang maging kahihiyan ang kanyang pagtugtog. Habang nakaupo si Elena sa harap ng grand piano, ramdam niya ang bigat ng music sheet na ibinigay ni Cassandra. Sa unang tingin pa lamang, alam niyang mahirap ang piyesang iyon. Mabilis ang tempo, puno ng matitinding pagbabago ng nota, at may mga bahagi na nangangailangan ng advanced na teknik. Hindi niya ito kabisado,
at hindi pa niya kailanman tinugtog ang ganoong klasing piraso. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Cassandra na nakaupo sa isang mesa malapit sa entablado kasamang ang ilang kaibigan. May mga pabulong silang sinasabi at bahagyang nagtatawanan. Halatang inaabangan ang magiging pagkakamali niya. Tahimik ang bulwagan at tanging mahihinang tunog ng mga basong tumatama sa lamesa ang maririnig. Sa kabila ng tensyon, pilit niyang pinakalma ang sarili. Pinikit niya ang mga mata sandali at inalala ang mga payo ni Ma'am Corazon. Kapag may bagong piyesa na hindi mo kabisado, pakinggan mo muna sa isip mo. Damhin mo ang baloy. Hindi lahat ng pagtugtog ay tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa damdamin. Bago niya pindutin ang unang nota, narinig niyang may bulungan mula sa bandang kanan. "Sigurado ako, sablay yan!" Wika ng isang lalaki na may hawak na baso ng alak. "Pustahan tayo, hihintuyan sa gitna." Sagot ng isa pa. Sa kabila ng mga naririnig, huminga siya ng malalim. Pumwesto ang kanyang mga daliri sa mga keys at nagsimula siyang tumugtog. Noong una, mabagal at maingat ang bawat indot. Sinusubukan niyang unawain ang piyesa habang sabay na binabasa at tinutugtog ito. Ngunit may ilang bahagi na hindi niya agad mahuli, kaya't mabilis siyang nag-adjust, pinapasok ang sariling estilo at improvisasyon. Sa gilid ng entablado, naroon si Mr. Villanueva, seryosong nakamasid. Hindi niya alam ang eksaktong motibo ni Cassandra, ngunit ramdam niyang may kakaiba sa pagpili ng piyesa para kay Elena. Kahit ganoon, manapili siyang tahimik at pinanood ang bawat galaw ng dalaga. Habang tumutugtog, ramdam ni Elena ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Nakikita niya mula sa mga salamin ng chandelier ang mga bisita. May ilan na bahagyang nakakunot ang noo, tila nagaantay ng mali. May ilan namang nakangiti, marahil dahil naaaliw sa tapang niyang subukan ang hindi pamilyar na piyesa. Sa gitna ng tugtugin, may isang bahagi na halos magkamali siya. Naramdaman niyang parang tiigil ang kanyang mga daliri, ngunit mabilis niyang binago ang phrasing at ginawang mas mabagal at emosyonal ang paglipat ng mga nota. Sa halip na maging mali, naging kakaibang bersyon ito na mas may lalim at pakiramdam. Mula sa kanilang mesa, bahagyang nawala ang ngiti ni Cassandra. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Elena na gawing maayos ang piyesang hindi naman kabisado. "Akala ko ba hindi niya alam yan?" bulong ni Bianca. "Hindi nga, pero hindi pa tapos. Magkakamali rin yan," sagot ni Cassandra, bagaman may bahagyang pagkadismaya sa tono. Ilang minuto pa ang lumipas at natapos ni Elena ang piraso sa isang matamis ngunit matatag na huling nota. Hindi yung perpekto ayon sa pamantayan ng mga bihasang pianista, ngunit malinaw na may puso at emosyon ang bawat pindot. Sandali siyang nanatiling nakaupo, bahagyang hinihingal, bago dahan-dahang tumayo at yumuko. May ilang segundo ng katahimikan, tila walang makapagdesisyon kung taano tutugon. Hanggang sa may isang bisitang pumalakpak, sinundan ng isa pa, at di nagtagal ay naging malakas na palakpakan na ang umalingaw sa bulwagan. Kahit hindi iyong ganap na inaasahan ni Elena, ngumiti siya at muling yumuko bilang pasasalamat. Sa kanyang paglabas sa entablado, nakita niya si Cassandra na nakaupo pa rin, hindi pumapalakpak at nakatingin sa kanya ng diretsyo. Hindi malinaw kung iyon ay tingin ng pagkatalo o ng bagong plano. Ngunit tiyak si Elena na hindi pa iyon ang huling beses na susubukan siya ng panganay na Villanueva. Lumapit si Mr. Villanueva at tinapik ang kanyang balikat. "Magaling, Elena. Hindi ko alam kung paano mo nagawang ganun sa piyesang iyon, pero ipinakita mo na hindi hadlang ang hindi pagiging pamilyar sa isang bagay kapag may puso ka sa ginagawa mo." "Salamat po, sir. Ginawa ko lang po ang lahat para hindi mapahiya," tugon ni Elena. Halos hindi na maitago ang pagod, ngunit may halong ginhawa. Habang nagpapatuloy ang gabi,
Nakipag-usap si Elena sa ilang bisita na lumapit upang magtanong tungkol sa kanyang background. May ilan na humanga sa kanyang tapang na tumugtog ng hindi kabisado at may ilan namang nagtanong kung saan siya nag-aral. Paulit-ulit niyang ipinapaliwanag na siya ay natuto lamang sa tulong ng isang retiradong guro at sa sariling pagsisikap. Ngunit sa isang sulok ng bulwagan, patuloy na nakatingin si Cassandra, tahimik ngunit halatang nag-iisip. Alam niyang hindi nagtagumpay ang plano niya ngayong gabi, ngunit sa kanyang isipan, may susunod pa siyang hakbang, isang mas matinding paraan para subukin ang tapang at kakayahan ni Elena sa mas malaking entablado. Pagkatapos ng maikling palakpakan mula sa mga bisita, may lumapit na isa sa mga organizer ng party at pabulong na sinabi kay Elena, "Kung gusto mo, maaari ka pang tumugtog ng isa pang piyesa. Maraming nais makakita pa ng galing mo." Sandaling napatingin si Elena kay Mr. Villanueva na nakangiting tumango bilang pagsang-ayon. Huminga siya ng malalim at tumungo muli sa piano. Sa pagkakataong ito, wala nang hawak na music sheet, walang itinakdang piyesa mula kanino man. Ang pipiliin niya ay galing sa kanyang puso. Pinikit niya ang mga mata at inalala ang mga hapon sa ilalim ng punong mangga sa kanilang baryo. Ang ihip ng hangin, ang mga huni ng ibon, at ang amoy ng bagong ani sa bukid. Dahan-dahan niyang pinindot ang unang nota, isang malinis at malinaw na tunog na tila kumakalabit sa pandinig ng lahat. Sa bawat pindot ng susunod na mga nota, nagsimulang umagos ang isang himig na hindi nakasulat sa anumang aklat. Ito ay sariling likha, bunga ng mga taon ng pangarap, hirap at pag-asa. Ang melodya ay nagsimula sa malumanay na tono, parang pagsikat ng araw sa umaga. Habang lumalalim ang tugtugin, sumabay ang mga mas mabibigat na nota, kumakatawan sa mga pagsubok at lungkot na kanyang pinagdaanan. Ngunit sa bawat pagbalik ng mas magagaan at matataas na tono, ramdam ang pagbangon at pag-asa. Tahimik ang buong bulwagan. Maging ang mga waiter ay tumigil sa paglalakad upang makinig. Ang mga bisita na kanina lamang ay may mga bulong-bulungan, ay napako ang tingin sa kanya. Ang ilan ay bahagyang nakangiti, habang may ilan na halatang naiiyak. Mula sa kanyang kinauupuan, si Mr. Villanueva ay tila nagulat sa lalim ng emosyon na naririnig niya. Sa tabi naman niya, si Clara ay nakatingin kay Elena na para bang nakakita ng isang bayani. Kahit si Cassandra na nakapamewang sa kanyang mesa ay hindi maitatangging may kakaiba sa nararamdaman niya habang pinapakinggan ang tugtugin. Bakit ganito? Bakit parang hindi ko magawang maliitin ang ganitong klaseng musika? Bulong niya sa sarili. Kahit pilit pa rin niyang pinapanatili ang matigas na ekspresyon sa mukha. Habang nagpapatuloy ang piyesa, nagsimulang mag-improvise si Elena, isang estilo na itinuro sa kanya ni Ma'am Corazon kapag nais niyang magpahayag ng damdamin na hindi kayang sabihin ng salita. Pinagsama niya ang ilang klasikong progresyon na natutunan mula sa lumang libro at ilang simpleng pattern mula sa kanyang sariling komposisyon sa baryo. Parang sumasayaw ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng keys. Mabilis kapag may kasamang emosyon ng pangungulila at mabagal kapag may kasamang alaala ng tahanan. At sa huling bahagi ng kanyang tugtugin, pinili niyang tapusin ito sa isang mataas na nota na dahan-dahan niyang pinahina hanggang tuluyang lumubog sa katahimikan. Pagkatapos ng huling tunog, walang kahit isang segundo ng bulungan o galaw mula sa audience. Ilang sandali pa, biglang bumalik ang lahat sa realidad at nagsimula ang isang mas malakas at mas sabayang palakpakan kaysa kanina. May mga tao pang tumayo mula sa kanilang mga upuan bilang tanda ng kanilang paghanga. Lumapit si Mr. Villanueva sa kanya habang nakaupo pa rin siya sa bangko ng piano. Elena, iyan ang tinatawag na tunay na musika. Wala sa porma, wala sa titulo, nasa puso. Bahagyang napaluha si Elena at yumuko bilang pasasalamat. Maraming salamat po, sir. Ginawa ko lang po ang alam kong paraan para ibahagi ang kwento ko. Habang bumababa siya mula sa entablado, ilang bisita ang lumapit upang makipagkamay at magbigay ng papuri. You played beautifully, my dear.
That was unexpected, sabi ng isang matandang lalaki na may suot na mamahaling suit. May puso ang tugtog mo. Hindi tulad ng iba na teknikal na pero walang kaluluwa. Dagdag ng isa pang babae na may hawak na baso ng champagne. Sa di kalayuan, nakita ni Elena si Cassandra na nakatingin pa rin sa kanya, ngunit ngayon ay walang mapanuyang ngiti. Sa halip, tila may halong pagtataka at marahil kaunting paggalang. Subalit mabilis din iyong napalitan ng malamig na titig bago siya tumalikod. Sa gitna ng kasiyahan ng lahat, may kakaibang pakiramdam na dumapo kay Elena. Isang pakiramdam na nagsasabing nagbukas siya ng pinto papunta sa mas malaking mundo ng musika. Ngunit alam din niyang sa pagbubukas ng pintong iyon, mas marami ring hamon at pagsubok ang naghihintay. Bago matapos ang gabi, milapitan siya ni Clara at niyakap. Ate Elena, proud na proud ako sa'yo. Sana matutunan ko rin yung ginawa mo kanina. Ngumiti si Elena at hinaplos ang buhok ng bata. Matutunan mo rin yan, Clara. Basta huwag kang matatakot maglagay ng puso sa bawat tugtog mo. Habang pauwi sa baryo, dala niyang hindi lamang ang papuri ng mga tao, kundi pati ang mas matibay na paniniwala sa sarili. Sa kanyang isipan, malinaw ang boses ni Ma'am Corazon. Kapag tumugtog ka mula sa puso, kahit sino ay makikinig. Pagkatapos ng huling palakpak, nagpatuloy ang ingay sa bulwagan. Ngunit ngayon ay puno na ng papuri at paghanga para kay Elena. Marami ang hindi makapaniwalang isang simpleng dalaga mula sa baryo ang nakapaghatid ng ganoong klaseng tugtugin. Hindi dahil sa perpektong technical na kakayahan, kundi dahil sa damdaming dala ng bawat nota. Lumapit agad si Mr. Villanueva sa kanya at muling tinapik sa balikat. Elena, hindi ko maipaliwanag kung gaano ako ka-proud sa'yo. Pinatunayan mong tama ang desisyong kong isama ka rito. Maraming salamat po, sir. Mahinang tugon ni Elena, pilit pinipigilan ng luha. Hindi ko po inakala na magiging ganito ang reaksyon nila. Tandaan mo ito, hiha, sagot ni Mr. Villanueva. Hindi lahat ng tao ay makakaintindi sa'yo. Pero kapag nagawa mong pukawin ang puso nila, yan ang tunay na tagumpay. Habang nagsasalita sila, may isang babaeng may edad na lumapit. Matangkad, nakaitim na bestida at may dalang handbag na halatang mamahalin. Ikaw ba si Elena? Tanong nito na may ngiti sa labi. Opo, sagot niya. Ako si Mr. Torres, direktor ng Konserbatoryo de Musika sa Maynila. Napanood ko ang tugtugin mo at gusto kong ialok sa iyo ang isang scholarship. Makakapasok ka sa aming paaralan ng walang binabayarang tuition at tutulungan ka naming maghanda para sa mga patimpalak sa loob at labas ng bansa. Napamulagat si Elena. Popo, totoo po ba yan? Tumango si Mrs. Torres. Oo, pero kailangan mong maghanda dahil mahigpit ang training. Sa galing mo, masasayang lang kung hindi mo ito ipagpapatuloy. Hindi mapigilan ni Elena ang mapaluha. Lumapit si Clara at mahigpit siyang niyakap. Ate Elena, ibig sabihin matutupad na yung pangarap mo. Mumiti siya kay Clara at hinaplos ang buhok nito. Oo, Clara, parang panaginip lang. Sa kabilang mesa, nakita niya si Ma'am Corazon na tahimik lang na nakaupo. Halatang emosyonal din ito. Nilapitan niya ang matanda at magalang na yumuko. Ma'am Corazon, kung hindi dahil sa inyo, hindi po ako makakarating dito. Ngumiti ang matanda, may luha sa mata. Ako lang ang nagturo ng ilang hakbang, Elena. Ikaw ang lumakad at tumakbo para marating mo to. Huwag mong kalimutan ang puso sa musika kahit saan ka makarating. Habang tuloy-tuloy ang mga pagbati, lumapit din ang ilan pang bisita. You have a rare gift, wika ng isang matandang lalaki na nakasuot ng suit. Never lose it. Kung gusto mo, may kakilala ako sa isang foundation na nagbibigay ng tulong para sa mga batang musikero. Sabihin mo lang, dagdag ng isa pang babae. Ngunit sa likod ng mga pagbating iyon, naroon pa rin si Cassandra, tahimik na nakaupo sa mesa at pinagmamasdan ang lahat. Halata sa kanyang mukha ang halong emosyon. May kaunting inis pero may bahagi ring tila napipilitan umamin sa sarili na kahanga-hanga ang ginawa ni Elena. Pagkatapos ng programa, habang nag-aayos na ng gamit, nilapitan siya ni Mr. Villanueva. Hija, bukas pupunta tayo sa opisina ni Mrs. Torres para ayusin ang mga papeles mo.
Kung papayag ka, magsisimula ka sa pasukan ng susunod na buwan. Talaga po? Opo sir, gagawin ko po ang lahat para makasabay sa training. Alam kong kaya mo, hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Tugon ni Mr. Villanueva. Bago umalis, may isang huling lumapit sa kanya. Isang matandang Ginoo na kanina pa niya napapansin sa gilid ng bulwagan. Mayroon itong baston at suot ang isang medyo luma ngunit maayos na coat. Iha, sabi nito, ang tugtugin mo kanina ay nagpapaalala sa akin ng mga araw na bata pa ako at ang asawa ko ay nabubuhay pa. Ganon din siya tumutugtog mula sa puso. Salamat sa pagbabalik ng alaala. Napangiti si Elena at bahagyang yumuko. Maraming salamat po sa inyong sinabi. Isa pong karangalan na naging bahagi ako ng magandang alaala ninyo. Habang pauwi siya kasama si Mr. Villanueva at Clara, iniisip ni Elena ang lahat ng nangyari sa gabing iyon. Kanina lamang, iniisip niya kung paano siya tatagal sa harap ng mga taong sanay sa kagandahan at galing. Ngayon, dala niya ang papuri, oportunidad at higit sa lahat, kumpiyansa na kaya niyang sumabay kahit saan siya dalhin ng kanyang musika. Ngunit sa isang banda ng kanyang isipan, naroroon pa rin ang paalala ni Ma'am Corazon na sa bawat tagumpay may kasunod na mas mabibigat na pagsubok. At sa ilalim ng makinang na chandelier ng gabing iyon, alam niyang magsisimula pa lamang ang mas mahaba at mas masalimuot na bahagi ng kanyang paglalakbay. Makalipas ang ilang araw mula sa gala, nagsimula na ang bagong yugto sa buhay ni Elena. Sa tulong ni Mr. Villanueva, mabilis na naayos ang lahat ng dokumento at requirements para sa kanyang scholarship sa Konservatorio de Musika sa Maynila. Noong unay, halos hindi siya makapaniwala na siya mismo ang nakapirma sa mga papeles na magbibigay sa kanya ng daan patungo sa formal na pag-aaral ng musika. Simula na ito, Hija, wika ni Mr. Villanueva habang hawak ang mga dokumento. Iba na ang magiging mundo mo, pero alam kong kaya mo itong harapin. Opo sir, sagot ni Elena. Pinipigilan ang kaba. Hindi po ako bibitaw sa pagkakataong ito. Pagdating sa Maynila, unang sumalubong sa kanya ay ang ingay ng kalsada, ang walang tigil na busina ng mga sasakyan, at ang dami ng taong nagmamadali sa kani-kanilang lakad. Malayo ito sa tahimik na baryo at sariwang hangin ng bukid. Sinamahan siya ni Ma'am Corazon sa kanyang magiging tinutuluyang maliit na kwarto malapit sa paaralan. May simpleng kama, mesa at maliit na aparador. Pero para kay Elena, isa itong napakalaking hakbang sa kanyang pangarap. Kinabukasan, nagsimula na ang unang klase. Halos mapanganga siya sa laki ng paaralan. Maraming silid na puno ng iba't ibang instrumento. May mga estudyanteng nakadamit ng formal at may bitbit na mamahaling case ng violin o flute. May mga grupo ring abala sa pag-iensayo at bawat isa ay tila eksperto na sa kanya-kanilang larangan. Sa unang lecture, ipinakilala siya ng guro. Class, this is Elena Villanueva, isang bagong iskolar. Self-taught siya, kaya't mas magiging hamon para sa kanya ang klase, pero alam kong kakayanin niya. Ramdam ni Elena ang tingin ng ilan sa kanyang mga kaklase. May halong kuryosidad, ngunit may ilan ding parang may pag-aalinlangan kung makakasabay ba siya. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan niyang pag-aralan ang mas advanced na teorya ng musika. Natutunan niya ang tamang pagbasa ng mas komplikadong nota, ang iba't ibang teknik sa piano, at kung paano i-interpret ang mga piraso ayon sa estilo ng kompositor. Kahit mahirap, masigasig siya sa bawat aralin. Isang araw, pagkatapos ng klase, nilapitan siya ng kaklasing si Miguel. Magaling ka kanina sa practice. Hindi ko akalaing self-taught ka lang. Ngumiti si Elena. Salamat, marami pa rin akong kailangang matutunan pero gagawin ko ang lahat. Kung gusto mo, pwede tayong mag-jam minsan. May alam akong magandang piano room dito, alok ni Miguel. Sa kabila ng bagong kapaligiran, hindi niya kinalimutan ang kanyang pamilya at ang kanyang pinanggalingan. Tuwing weekend, umuuwi siya sa baryo upang tumulong sa bukid at magdala ng kaunting tulong pinansyal
mula sa allowance at maliit na honorarium na ibinibigay ng paaralan para sa mga iskolar na tumutulong sa events. Isang gabi, habang nasa kubo sila ng kanyang mga magulang, nagkwento siya ng mga karanasan sa lungsod. "Itay, inay, ang dami ko pong natutunan, pero hindi po madali. Maraming mas magaling sa akin." Hinawakan siya ng kanyang ina sa kamay. "Anak, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Ang mahalaga, mas gumagaling ka kesa dati." "Oo nga," sapat ng kanyang ama. "At tandaan mo, kahit saan ka makarating, dito pa ring ugat mo." Sa Maynila, unti-unti ring lumalawak ang kanyang koneksyon. Nakilala niya ang ilang guro na nagtuturo sa kanyang hindi lang sa technical na aspeto ng musika, kundi pati sa performance at stage presence. Nalaman niya kung paanong kumilos sa entablado, paanong humarap sa audience, at paanong hawakan ng kaba. Isang hapon, matapos ang klase, tinawag siya ng head ng piano department. "Elena, may concert ang school sa susunod na buwan. Gusto namin isa ka sa mga magpe-perform bilang representative ng mga bagong estudyante. Handa ka ba?" Bagaman kinabahan, ngumiti siya at tumango. "Opo, handa po ako." Habang naglalakad pa uwi sa kanyang kwarto, dala niya ang halo-halong emosyon, tuwa, kaba, at pananabik. Alam niyang ito ay isa na namang pagkakataon para patunayan ang sarili, hindi lang sa kanyang mga guro at kaklase, kundi sa buong paaralan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ni Elena mahaba pa ang landas na tatahakin niya. Hindi lahat ng araw ay magaan, at may mga sandaling maiisip niyang baka hindi siya karapat-dapat sa pwesto niya roon. Ngunit sa bawat pagbabalik niya sa kanyang lumang keyboard sa baryo, naaalala niya kung bakit siya nagsimula at kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. Sa paglipas ng mga buwan sa konservatoryo, naramdaman ni Elena na mas mahirap ang kanyang pinasok kaysa sa inaakala niya. Hindi lamang ito tungkol sa pagtugtog ng piano. Naroon ang teorya, kasaysayan ng musika, ear training at mga pagsusulit na tila walang katapusan. Sa bawat araw, parami ng parami ang leksyong kailangang kabisaduhin at teknik na kailangang paghusayan. Isang umaga, habang nagpe-practice siya sa piano room, dumating ang isa sa mga kaklase niya, si Andrea, na kilala sa pagiging kompetitibo. "Uy, Elena," wika nito habang inaayos ang kanyang sheet music sa tabi. "Alam mo ba na may audition para sa national competition? Piling estudyante lang ang pwedeng sumali." "Talaga? Mukhang maganda yung oportunidad," sagot ni Elena. Napangiti si Andrea, ngunit may halong patutsada. "Oo nga, pero mahigpit ang laban. Hindi basta-basta makakapasok ang mga baguhan, lalo na yung galing lang sa probinsya." Hindi alam ni Elena kung iyon ay biro o insulto, ngunit pinili niyang hindi napatulan. Sa halip, nagpatuloy siya sa pag-iensayo. Mas lalo pang binigyang pansin ang bawat detalye ng piyesa na ibinigay ng kanyang guro para sa klase. Ngunit hindi laging maayos ang takbo ng kanyang araw. May mga guro na mahigpit at walang pasensya sa kahit kaunting pagkakamali. Isang beses, sa kanyang piano technique class, natigil siya sa gitna ng mahirap na passage. "Elena, hindi ka pwedeng magpatuloy ng ganyan," mariing sabi ng guro. "Kung gusto mong makasabay sa iba, kailangang doblehin mo ang oras ng iyong ensayo." Tumango siya at yumuko. "Opo sir, pasensya na po." Dagdag pa sa pressure ng klase, nakararanas din siya ng pangungutya mula sa ilang estudyanteng naiinggit sa scholarship na natanggap niya. Sa hallway, minsang narinig niya ang dalawang kaklase na nag-uusap habang dumadaan siya. Siya yung sinasabi nilang probinsyana na tinulungan ng mayaman, di ba? "Oo, swerte lang yan. Kung hindi siya tinulungan, wala naman yan dito." Sa kabila ng mga salitang iyon, hindi niya hinayaang mabasag ang kanyang determinasyon. Sa halip, pinili niyang gamitin ang mga ito bilang gasolina para mas magsikap. Nagsimula siyang maglaan ng karagdagang oras sa gabi para mag-practice kahit pagod na sa buong araw na klase. Para makadagdag sa panggastos, kumuha rin siya ng maliit na racket sa pagtuturo ng piano sa mga batang malapit sa kanyang tinutuluyang apartment.
Minsan, 3 o 4 na estudyante ang tinuturuan niya tuwing Sabado. Ate Elena, gusto ko pong matutunan yung tinugtog mo nung recital. Wika ng isa sa kanyang mga estudyante. Isang batang babae na mga 8 taong gulang. Numiti siya. Sige, pero uumpisahan muna natin sa basics. Hindi pwedeng agad sa mahirap. Sa ganitong paraan, natutunan niyang maging mas pasensyosa at mas malinaw sa pagtuturo. Isang kasanayan na nakatulong din sa kanyang sariling pag-aaral habang lumilipas ang mga linggo. Napansin ng kanyang mga guro ang kanyang pagsusumikap. Sa isang private lesson, sinabi ng kanyang piano instructor, "Elena, malayo na ang narating mo mula nung unang araw. Ramdam ko na mas buo na ang tunog mo at mas kontrolado mo na ang bawat nota. Ipagpatuloy mo yan." "Salamat po, sir. Hindi po madali, pero mahal ko po kasi ang ginagawa ko," tugon niya. Sa kabila ng mga pagsubok, nararamdaman ni Elena na unti-unti siyang lumalakas, hindi lamang bilang musikero, kundi bilang tao. Natutunan niyang huwag magpaapekto sa mga negatibong komento, magtrabaho ng tahimik, at magtiwala sa proseso kahit mabagal ang pag-usad. At sa bawat gabing natutulog siya matapos ang mahabang araw ng ensayo, palagi niyang naiisip na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng kanyang pangarap. Sapagkat alam niyang sa musika, tulad ng sa buhay, ang tunay na tagumpay ay para lamang sa mga handang magsakripisyo at magpatuloy kahit mahirap. Makalipas ang halos 2 taon mula nang magsimula si Elena sa konserbatoryo, dumating ang isang imbitasyon mula sa kanilang bayan. Isa itong malaking kaganapan, ang foundation anniversary ng kanilang munisipyo, kung saan magtatanghalang iba't ibang lokal na grupo at talento. Ang pinaka-highlight ng programa ay isang espesyal na konsyerto para sa mga kababayan. Isang linggo bago ang event, tinawagan siya ni Kapitan Rolando, ang barangay kapitan sa kanilang lugar. "Elena, gusto ka naming maging pangunahing tampok sa gabi ng konsyerto," masayang wika ng kapitan. "Lahat ng tao dito ay gustong makita kung paano ka na gumaling mula nang umalis ka para mag-aral." Napangiti si Elena kahit hindi nakikita ng kausap. "Kap, malaking karangalan po sa akin yan. Gagawin ko ang lahat para maging espesyal ang gabi na yon." Pagdating ng araw, nagbiyahe siya pauwi sa baryo sakay ng bus. Bit-bit ang kanyang maleta at ilang piraso ng music sheets. Habang binabaybay ng sasakyan ang pamilyar na kalsada na napapalibutan ng palayan, nakaramdam siya ng kakaibang emosyon, halo ng pananabik at kaba. Matagal-tagal na rin mula nang huli niyang makita ang lugar na kinalakihan niya. Sa pagdating niya, sinalubong siya ng kanyang mga magulang sa harap ng kanilang bahay. "Elena, anak, ang laki-laki mo na at ang ganda mo pa," bungad ng kanyang ina habang mahigpit siyang niyayakap. "Itay," bati niya habang yakap din ang ama, "ang dami ko pong ikukwento sa inyo mamaya." Ilang oras bago magsimula ang programa, pumunta si Elena sa plaza upang mag-ensayo. Sa entablado, nakatayo ang isang upright piano na pinaayos pa raw ng munisipyo para sa kanyang pagtatanghal. Habang pinipindot niya ang ilang keys para subukan, naramdaman niya ang panunood ng mga kapitbahay. Karamihan ay mga nakilala niya mula pagkabata. "Elena, ikaw na ba yan?" sigaw ng isa niyang dating kaklase sa elementarya. "Oo, ako nga. Salamat sa pagpunta," tugon niya na may ngiti. Dumating ang gabi ng konsyerto. Napuno ang plaza ng mga tao, mga estudyante, magsasaka, indera at maging mga matatanda na dati ay nakaupo lamang sa tabi ng kalsada. Ang liwanag mula sa mga parol at bombilya ay nagbigay ng mainit na kapaligiran. Bago siya umupo sa piano, tinawag siya ng MC. "Mga kababayan, isang masigabong palakpakan para kay Elena, ang ating anak ng baryo na ngayon ay nag-aaral sa isang prestihiyosong paaralan ng musika sa Maynila." Habang papalapit sa piano, naririnig niya ang sigawan ng mga bata at bulungan ng mga matatanda. Umupo siya, huminga ng malalim, at sinimula ng kanyang unang piyesa, isang klasikong komposisyon na pinaigting ng sarili niyang estilo.
Malinis at malinaw ang bawat nota, ngunit higit sa lahat, puno ng damdamin. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtatanghal, napansin niya ang mga mata ng mga nanonood. May ilan na nakangiti, may ilan na tila naiiyak. Naisip niya, ito ang tunay na dahilan kung bakit ako tumutugtog, para maiparating ang damdamin sa mga taong nakikinig. Matapos ang unang piraso, nagsalita siya sa mikropono. Mga kababayan, maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin muli. Ang piyesa pong ito ay para sa lahat ng batang may pangarap, kahit gaano kahirap ang buhay. Sumunod niyang tinugtog ay isang sariling komposisyon na hinaluan ng mga himig na hango sa tunog ng hangin sa bukid at agos ng ilog sa kanilang baryo. Habang tumutugtog, para bang nagbalik siya sa mga araw na nakaupo sa ilalim ng punong mangga kasama ang kanyang lumang keyboard. Nang matapos ang huling nota, umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan. Ang ilan ay tumayo at pumalakpak ng masigla. Mula sa entablado, nakita niya ang kanyang mga magulang na nakangiti at lumuluha, at si Ma'am Corazon na tahimik ngunit halatang proud na proud. Pagkatapos ng konsyerto, maraming lumapit sa kanya para bumati. Elena, ang galing mo talaga. Ibang-iba ka na ngayon, sabi ng isang dating kapitbahay na minsang nangutya sa kanya noon. Salamat po, sagot niya. Walang bahid ng sama ng loob. Ang mahalaga po ay nakakapagbigay tayo ng saya sa isa't isa. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa gilid ng entablado at pinagmamasdan ang mga taong unti-unting nagsisiuyan, naramdaman niya ang lalim ng koneksyon niya sa kanyang pinagmulan. Alam niyang kahit saan siya dalhin ng kanyang musika, mananatili ang kanyang puso sa baryo na naghubog sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw mula sa kanyang konsyerto sa bayan, isang hindi inaasahang bisita ang tumating sa bahay ni Elena, si Cassandra Villanueva. Hindi tulad ng dati niyang mga malamig na itig, ngayon ay may bahid ng pag-aalinlangan at pag-aalala ang mukha ng dalaga. Elena, mahina ngunit matatag ang boses ni Cassandra nang humarap siya sa pintuan. Pwede ba kitang makausap ng pribado? Napatingin si Elena ng bahagya, nag-aalangan sa paanyaya, ngunit ngumiti pa rin ng magalang. Opo, sige po, pasok po kayo. Nag-upo ang dalawa sa maliit na sala ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ng magulang ni Elena ang kakaibang eksena. Hindi tangkaraniwan ang ganitong paglapit mula sa panganay na anak ng Villanueva, lalo na sa mga naging tensyon sa pagitan nila noon. Ito ang unang pagkakataon na napag-isipan kong lapitan ka ng ganito. Wika ni Cassandra, pilit na hinahanap ang mga salita. Mukhang may gusto kang sabihin, sagot ni Elena na may bahagyang ngiti. Lumapit si Cassandra at tumingin ng diretso sa mata ni Elena. Alam kong hindi naging maganda ang simula natin. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako naiinis noon, lalo na kapag nakikita kitang nagtatagumpay, ani Cassandra. Napailing si Elena sa mga salita, ngunit hinayaan niyang magpatuloy ang dalaga. Ngayon, nakikita ko kung gaano ka talaga kasipag at kung gaano mo minahal ang musika. At sa totoo lang, humahanga ako sa iyo. Tumigil si Cassandra at huminga ng malalim. Pasensya na sa lahat ng mga pangungutya at plano kong ipahiya ka. Hindi ko alam noon kung paano haharapin ang takot ko na baka mawala ako sa pansin ng pamilya namin. Bahagyang napaluha si Cassandra habang inilahad ang mga salubin. Hindi nagtagal, nilapitan ni Elena si Cassandra at hinawakan ang kamay nito. Salamat sa pagkukwento mo, Cassandra. Mahalaga sa akin na malaman ang totoo. Pinatawad kita. Napangiti si Cassandra ng bahagyang pumikit. Salamat, Elena. Hindi ko inasahan na magiging ganito ang pag-uusap natin. Dahil sa paglapit na iyon, nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang relasyon. Isang pagkakaibigan na unti-unting naitatag sa kabila ng mga dating alitan. Maya-maya, napagpasyahan nilang gumawa ng proyekto ng magkasama. Isang music piece na pagsasanib ng kanilang talento. Pinili nila ang isang makabagbag damdaming awitin na hango sa buhay sa baryo. May halong classical at folk music na bumabalik sa pinanggalingan ni Elena. Habang nagre-rehearse sa malaking sala ng hasyenda,
napansin ni Mr. Villanueva ang pagbabago. Maganda ang tunog ninyo mga anak. Parang nagmumula ito sa puso. Puna niya habang natangiti. Salamat po, sir. Sabat ni Elena at Cassandra ng sabay. Hindi lamang naging magandang musika ang kanilang nilikha, kundi naging inspirasyon din ito sa mga taong nanunood. Naging simbolo ito ng pagkakaibigan at pagtanggap. Isang patunay na kahit anong pinagdaanan, pwede pa ring magkaunawaan at magtulungan. Sa pagtatapos ng proyekto, muling nagtipon ang buong pamilya Villanueva at ang pamilya ni Elena sa isang simpleng salu-salo. Dito, ipinarating ni Cassandra ang pasasalamat at pagsisisi niya sa mga nagdaang pangyayari. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan mo, Elena. Sabi ni Cassandra habang pinupunasan ang luha. Ang mahalaga, narito tayo ngayon, mas malakas at mas matatag. Sa gabing iyon, habang naglalakad pauwi si Elena sa kanilang kubo, naisip niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa pagtatanghal o pagkilala, kundi sa pagtanggap at pagpapatawad na nagmumula sa puso. Matapos ang kanilang matagumpay na pagkakaunawaan ni Cassandra, unti-unting lumawak ang pangalan ni Elena sa mundo ng musika. Hindi na lamang siya ang probinsyang dalaga na may talento, kundi isa ng respetadong musikero na may sariling estilo at malakas na impluensya. Sa loob ng isang taon, nakatanggap siya ng iba't ibang imbitasyon mula sa mga prestigyosong lugar sa Pilipinas. Sa isang selebrasyon sa Cultural Center of the Philippines, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-perform sa harap ng mga kilalang tao sa industriya, mga producer, musikero, at mga tagahanga ng musika. Dito niya na ipakita ang galing niya hindi lamang sa pagtugtog ng piano, kundi pati sa pag-compose ng mga orihinal na piyesa na nagpapakita ng kanyang pagkatao at masakaranasan. Isang gabi sa CCP, habang pinagmamasdan niya ang mukha ng mga nanonood sa kanyang pagtatanghal, naisip niya ang lahat ng pinagdaanan, ang hirap sa baryo, ang mga pangungutya, ang inggit ni Cassandra, at ang mga taong naniwala sa kanya. Ramdam niya na bawat nota ay may kwento. At bawat tugtugin ay isang paalala ng kanyang pinanggalingan. Hindi nagtagal, naimbitahan siya para mag-perform sa mga international music festivals sa iba't ibang bansa. Sa bawat bansa na kanyang pinuntahan, dala niya ang diwa ng kanyang bayan at ang musika ng bukid na siyang nagpabago sa kanyang buhay. Sa mga interview, palaging sinasabi ni Elena na ang kanyang inspirasyon ay ang simpleng buhay sa baryo at ang mga taong nagsilbing ilaw sa kanyang landas. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi niya kinalimutan ang kanyang mga ugat. Ginamit niya ang kanyang kita upang magpatayo ng isang maliit na music school sa kanilang baryo na nagbibigay ng libreng aralin sa mga batang mahihirap na tulad niya noon. Sa pagtatayo ng paaralang ito, tumulong si Ma'am Corazon bilang volunteer teacher at kasama rin si Cassandra bilang assistant, na ngayon ay naging matalik na kaibigan na rin niya. Ang music school ay naging isang liwanag para sa marami. Maraming bata ang natutong tumugtog, kumanta at magpahayag ng kanilang sarili sa pamamagitan ng musika. Sa bawat pasukan, maraming batang puno ng pangarap ang dimadagsa upang matuto at masilayan ang posibilidad na tulad ni Elena, ang simpleng pangarap ay maaaring matupad. Isang araw, habang nagluluto ng pandesal para sa kanilang snack break, sinabi ni Elena kay Ma'am Corazon, "Ma'am, ang dami nating natutulungan ngayon. Parang panaginip lang ang lahat." Ngumiti ang matanda. "Tama yan anak. Iyan ang bunga ng sipag mo at puso mo sa musika." Sumagot si Elena ng may pag-asa. "Sana po marami pa tayong matulungan. Marami pang batang naghahanap ng pag-asa." Hindi naglaon, nakatanggap ang music school ng suporta mula sa lokal na pamahalaan at iba pang mga institusyon. Dahil dito, napalawak ang mga programa at nabigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga batang nais matuto. Sa bawat sulok ng baryo, may mga batang pumipitik ng mga nota sa kanilang mga piano, gitar at iba pang instrumento. Mga batang puno ng pangarap,
tulad ni Elena noong mga unang araw niya sa ilalim ng punong mangga. Sa mga panahong naglalakad siya sa paligid ng baryo, nakikita niyang lumalago ang mga ngiti at pangarap ng mga tao. At sa puso niya, alam niyang ang lahat ng iyon ay nagsimula sa isang simpleng pangarap, sa suporta ng mga taong naniwala sa kanya, at sa musika na walang pinipiling lugar o estado sa buhay. Sa isang pagtitipon sa baryo, sinabi ni Mr. Villanueva, "Elena, nakita ko ang napakalaking pagbabago sa buhay mo. Isa kang inspirasyon hindi lamang sa amin kundi sa buong bayan." Nagpasalamat si Elena at ngumiti, "Hindi ko po ito magagawa ng mag-isa. Salamat po sa lahat ng suporta." At sa mga gabing tahimik, sa ilalim ng mga bituin, madalas niyang naaalala ang lumang keyboard sa kanilang kubo. Isang paalala ng kanyang pinagmulan at ng mga pangarap na nagdala sa kanya sa tagumpay. Sa puso ni Elena, ang musika ay hindi lang isang sining. Ito ay buhay, pag-asa at ang tulay na nag-uugnay sa kanya sa mundo, saan man siya dalhin nito. Sa araw ng pagbubukas ng kanilang music school sa baryo, nagtipon-tipon ang buong komunidad sa gilid ng maliit na gusali. Maraming bata ang masayang naghihintay na makapasok at matutunan ang sining ng musika ng libre. Hindi maipaliwanag ni Elena ang kanyang nararamdaman, isang halo ng tuwa, pasasalamat at pagmamalasakit. Sa entablado, nakatayo siya kasama si Ma'am Corazon at si Cassandra, na ngayon ay naging matalik niyang kaibigan at katuwang sa pagtuturo. Sa harap ng mga tao, binuksan niya ang programa sa pamamagitan ng pagtugtog ng isang piyesa na hinaluan ng mga tunog ng bukid at mga alaala ng kanilang baryo. Habang tumutugtog, napansin niya ang mga ngiti sa mukha ng mga bata, ang mga matang naglalagablab sa pananabik, at ang mga palakpak ng kanilang mga magulang. Sa isang sulok, nakita niya ang kanyang mga magulang na may luha sa mga mata, proud na proud sa anak na kanilang itinaguyod. Pagkatapos ng tugtugin, humarap siya sa mga tao. "Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin dito. Ang paaralang ito ay para sa lahat ng batang may pangarap na tulad ko noon. Sana dito matutunan ninyo hindi lamang ang musika, kundi ang tibay ng loob at pagmamahal sa buhay." Hindi nagtagal, nilapitan siya ni Kapitan Rolando. "Elena, ang school na ito ay magiging inspirasyon ng buong bayan. Salamat sa iyong pagsisikap at pagmamahal sa aming komunidad." Napangiti siya at yumuko bilang pasasalamat. Sa pagtapos ng programa, inilagay ni Elena ang lumang keyboard sa isang lugar sa entrance ng school. Isang paalala sa kanya at sa mga estudyante na saan man sila makarating, huwag kalimutan ang simula. Ito ang simbolo ng aming paglalakbay, paliwanag niya sa isang grupo ng batang nakatingin dito. Sa bawat nota nito, may kwento ng pangarap, sakripisyo at tagumpay. Sa gabi, habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay, inalala niya ang bawat hakbang na dinanas. Mula sa pagiging anak ng magsasaka, mga pangungutya, inggit, hanggang sa pagkilala at tagumpay. Hindi madali ang daan, ngunit bawat pagsubok ay naging bahagi ng kanyang kwento. Nilapitan siya ni Ma'am Corazon. "Elena, ipinagmamalaki kita, hindi lang bilang guro, kundi bilang isang ina na nakita ang pag-usbong ng talento mo." Napaluha si Elena at niyakap ang matanda. "Hindi ko po ito magagawa nang wala kayo, ma'am." Muling tumitig siya sa bituin sa langit. Alam niyang hindi ito ang katapusan, kundi panibagong simula. Sa bawat araw na darating, may bagong kwento siyang isusulat sa kanyang musika. Kwento ng pag-asa, pag-ibig, at tagumpay ng isang batang mula sa simpleng baryo. At sa puso niya, may tiyak na panalangin na sa bawat himig na kanyang ipapahayag, maririnig ito ng mga taong nangangarap din at mararamdaman nila na walang imposible sa taong may pusong hindi sumusuko.